Patuloy na minomonitor ng Philippine Coast Guard ang tatlong Chinese research vessel na pumasok sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Naunang namonitor ang Beidiao 996 na nasa 185 nautical miles mula sa Zambales. June 25 naman, pumasok ang Zhangyang Hongten at Sun Haiyun sa EEZ ng bansa. Sabi ng PCG, posibleng nagsasagawa ng illegal maritime scientific research ang mga barko ng China. Ang Zhangyang Hongten ay may kakayahang magsagawa ng deep sea surveys, habang ang Sun Haiyun ay isang unmanned drone carrier. Kahapon ay nasa 195 at 192 nautical miles mula sa Rizal, Palawan ang dalawang research vessel. We would like to believe na magkasama sila ngayon. But the difference between the two Chinese research vessel, etong si Zhangyang Hongten ay umikot siya sa Balagtas Sea and it entered our exclusive economic zone sa may west of Luzon. And ngayon, kasama niya yung naunang Chinese research vessel na sinabi ko. Muli ring bumalik sa Bajo de Masinloc ang tatlong barko ng Chinese Coast Guard na umalis sa lugar dahil sa nagdaang bagyo. Samantala, sa isang press conference sa Beijing, sinabi ni Senior Colonel Zhang Zhaogang, tagapagsalita ng Chinese Ministry of National Defense, na ang Pilipinas umano ang pinagmumula ng kaguluhan at panganib sa South China Sea. Reaksyon ito ng China sa paglipat ng atensyon ng militar ng bansa sa external threats at patuloy na pagpapalalim ng alyansang militar sa Estados Unidos, Australia, Japan at India. Ito ang post ng China military sa kanilang FB page nitong Miyerkules. Kabilang umano sa ginagawa ng Pilipinas ang iligal na pag-ukupa sa mga isla at bahura sa Spratlys. Paulit-ulit na pagbubuyo at paghaharas laban sa China at paggamit ng foreign forces para manggulo sa West Philippine Sea. Giit naman ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea, ang China ang bully at nag-uudyok ng gulo sa rehiyon. Alam naman natin na ang Philippine Coast Guard vessels ang nakaranas ng bullying sa parte ng pagpapatrolya natin sa West Philippine Sea. Tayo naka-experience tayo ng water cannon, ramming, and even dangerous maneuver ng Chinese Coast Guard. Subalit ayon sa Philippine Coast Guard, sa kabila ng mga panghaharas na ito, nananatili silang mahinahon at hindi sinasabayan ang mga pambubuyo ng China. But despite of all this, the Philippine Coast Guard still maintained professionalism. We never responded to such bullying tactics ng People's Republic of China. As a matter of fact, ang Philippine Coast Guard ay umaayon sa guidance ng ating Pangulo ng pagtitimpi. It is not the Philippine Coast Guard that initiates itong mga agresibong paggalaw ng China, but we're only on the receiving end. Ayon kay Commodore Tariela, patuloy nilang china-challenge ang mga pahayag ng China sa tuwing nagsasagawa umano sila ng mga maritime law enforcement sa West Philippine Sea. Every time that they claim na sinasabi nilang they are conducting maritime law enforcement in different waters in the West Philippine Sea, ang Philippine Coast Guard, we always see to it na challenge natin yan. We are highlighting the fact that it is not part of the maritime jurisdiction of the People's Republic of China, and that they do not have authority to conduct such maritime law enforcement patrol. Para naman sa isang maritime law expert, ang pahayag ng China na ito ay pagpapakita ng kanilang desperasyon. Alam naman anya ng karamihan, ang China ang totoong gumagawa ng gulo. Ayon kay Professor J. Batong Bakal, hindi naman kasi ang Pilipinas ang nakikialam sa mapayapang paghahanap buhay ng mga mangingisda sa West Philippine Sea o kaya'y nanghahabol o nagbabanta sa mga barko ng ibang bansa. I think it highlights also their kind of desperation din. They know that most well-meaning nations who know what's going on, they know that they understand the Philippines' position, and that the Philippines is on the right. Kaya they're resorting to that kind of tactic. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.